Sinagot ni Vice President Jejomar Binay ang mga ibinibintang na issue laban sa kanya, partikular ang di umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Naniniwala naman ang kampo ng Vice Presidente na hindi magtatagumpay ang kasong plunder laban sa kanya dahil wala umano itong sapat na ebidensya. Narito ang ulat ni Ria Fernandez. Sakto 2:00 ng hapon sinimulan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Jejomar Binay, ang kanyang talumpati upang harapin ang mga akusasyong ibinabato sa kanyang buong pamilya kaugnay ng di umano'y overpricing sa Makati City Hall Building 2 na itinayo noong 2007. Pati ang isyong tumanggap umano siya ng 13% kickback mula sa mga kontratang pinasok niya nung siya'y alkalde pa ng Makati City. Sa kanyang 20 minutong talumpati, punto por puntong dinepensahan ni Vice Presidente Binay ang mga kontrobersiyang kinasasangkutan niya. Sinabi niya na 10 beses inaudit ng Commission on Audit o COA ang Makati City Hall Building 2 sa loob ng 5 taon mula nang simulang ipatayo ito at walang nakitang anomalya ang COA rito. Bukod pa ron ang technical audit na isinasagawa ng mga eksperto. Wala rin daw nilabag ang pagpapatayo ng nasabing gusali kung ang pagbabasehan ng legal na batayan, ang Government Procurement Act at ang mga alituntunin ng COA. Mismong kontratista rin ng gusali ang diretsyong nagsabing wala umanong suhulang nangyari nung siya'y alkalde pa ng Makati. Upang mas mapatunayang walang overpricing na nangyari, sinabi ni Vice Presidente Binay na mas mainam kung ihambing na lamang ang gastos sa gusali sa iba pang mga ipinatayong pampamahalaang gusali. Ang presyo ng Makati City Hall Building 2 ay 69,549 pesos kada metro kwadrado. Ito po ay mas mura sa presyo na 74,751 kada metro kwadrado ng Batasang Pambansa Annex Building. At sa 68,140 pesos kada metro kwadrado ng dalawang palapag ng Iloilo Convention Center, at ito ay isang phase pa lang. Matapos ang kanyang talumpati, agad na umalis ang pangalawang Pangulo. Samantala, sa pahayag natin kay Attorney J.V. Bautista, dating Secretary General ng United Nationalist Alliance o UNA Party List kanina, sinabi nito na kumpiyansa ang kampo nila na hindi mananalo ang kaso laban sa pangalawang Pangulo sapagkat walang basihan umano ang mga alegasyon. Na mga testimonya sa Senado ay hindi maituturing na ebidensya sapagkat yan ay hindi kayang tumayo sa husgado. Hindi ho yan kayang tumayo even for probable cause sa opisina ng Ombudsman. Pangalawa, sinasabi niya ho na yung Makati Building 2 dahil yun lang naman talaga ang dapat na subject matter ng investigasyon kung bakit kumakalat sa kung ano-ano pa. Pero Makati Building 2 lang po ang resolusyon ni Senator Trillanes na dapat imbestigahan. At pinakita niya ho sa kanyang blow by blow, punto por punto kanina na paglalahad, na walang anomalya ang Makati City Hall Building 2. Isa-isa po niyang sinabi kung bakit. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng pangalawang Pangulo, patuloy pa rin ang dagsa ng suporta mula sa mga taong naniniwalang inosente siya. Sinambahan ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman sina Vice Presidente Binay at anak na si Mayor Junjun Binay kaugnay ng di umano'y overpriced Makati Building City Hall 2. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.